Ngayong gabi sa Anggulo, kilalanin natin ang biglang sumikat na si Attorney Vitaliano Aguirre, dating miyembro ng prosekusyon na lumilitis kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Isang batikang abogado. Nakilala siya ng publiko dahil sa kakaibang protestang isinagawa niya sa loob ng impeachment court. Wala siyang binitiwang ni isang salita, pero ipinaabot niya ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng kanyang ikinilos. Sinasabing simbolo na rin siya ng tahimik na pagpoprotesta. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ang Anggulo. Ikinatuwa ng ilan ang ginawa ni Attorney Vitaliano Aguirre sa impeachment court at naging talk of the town ang kanyang tahimik na protesta. Hindi inakala ni Aguirre na magiging instant celebrity siya sa mata ng taong bayan. May kasabihang, see no evil, speak no evil, hear no evil, na nangangahulugang pagtakip ng mata at tenga at pagbusal ng bibig sa kasamaan sa paligid. Pero ibang kahulugan ang ibinibigay dito ni Vitaliano Aguirre nang siya'y naging abogado para sa prosekusyon ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Down in front of that first. Tinakpan niya ang kanyang tenga bilang depensa sa anyay masasamang salita ni Senador Miriam Defensor Santiago. Full understanding of what is involved here. These are clerical. Yun lang ang kahirap-hirap ninyo. Ay, sus Mariusep, where are your neurons? Where are your synapses? When you are hearing an evil, you must denounce it. And I believe that what I did when I covered my ears is the denunciation of that abuse. Noong ika-14 ng Marso, pinaunlakan kami ni Attorney Aguirre na makasama siya sa labas ng kanyang opisina. Invite ko ni Mayor Sara Duterte. Invitation Judge daw ako ng pageant, sabi ko, iba ito ha. Ang aming destinasyon, Davao City. Inamin niya sa aking sa isang iglap, nag-iba ang halos 40 taon niyang karera sa larangan ng abogasya. Dahil lamang sa agaw atensyong ginawa niya noong ika-29 ng Pebrero sa impeachment court. This is extraordinary, nothing compared to what happened. Kasi kahit nung kay Visconde case, for 5 years, halos araw-araw ang kwa namin. Ini-interview din kami halos araw-araw nun eh. Ba't hindi katulad dito? Bakit? Anong kaibahan? Anong kaibahan nito? Una-una, talagang because of the instant exposure ko dun sa paulit-ulit yung mukha ko. So everybody seems to recognize me. So everybody wanted to have their pictures taken with me. Nandiyan ang verbatim. Ikinatuwa man ng ibang tao ang ginawa ni Aguirre, ikinagalit naman ito ng mga senator judges. Kaya't sinampahan nila siya ng kasong contempt. Aabot sana sa parusang 2 araw na pagkakakulong. Pero dahil wala raw sapat at matibay na ebidensya, di na raw itinuloy ng mga senator judges na isampa ang kasong ito laban kay Attorney Aguirre. My mind was very clear. Malimit din. Ito raw ang isa sa mga unang biyahe ni Attorney Aguirre matapos makasuhan ng contempt. Good morning, Hi, good morning, you are. We're from the City Mayor's Office, sir. From the... Mayor Sara Duterte sent us to... Thank you. Yes. Anong agenda natin, Attorney? Anong nasa itinerary natin? First, lunch muna, no? 11:30 doon. And then tour around the city. Yeah. Museo de Baweño, Aldivinco Shopping Center, SM Agro Display, People's Park, Pasalubong Center. Mag-shopping kayo agad, ah. And then 4 p.m. back to the hotel. Si Attorney Aguirre ang abogado ng ngayon Vice Mayor ng Davao na si Rodrigo Duterte. Alkalde noon ng Davao si Duterte nang ireklamo siya sa di umano'y pamumuno ng kinatatakutang grupong kilala sa pangalang Davao Death Squad. Marami pang ibang malalaking kaso ang nahawakan at naipanalo ni Attorney Aguirre.
Kabilang sa mga naging kliyente niya, si Hubert Webb sa Visconde Massacre case na tumagal ng halos 20 taon. Anyway, what's the use of staying there when what you're going to hear are not in favor of justice, and otherwise this injustice lie. At si Senator Panfilo Lacson, kaugnay ng Galicia Gang case noong 1992. Good morning. Sa mahigit 1,000 kasong nahawakan na niya, 10% lang daw rito ang di niya na ipanalo. Minsan, indefensible yung ibang kaso, but you have to defend. Hindi naman porke matatalo or guilty na yung accused na kliyente mo, hindi mo nahawakan. Hindi. Everybody, whether is a criminal, whether is guilty or not, is entitled to have the services of a lawyer. Kasi hindi naman porke kumuha ka ng lawyer, ang iyong aim or objective is always to acquit him. Hindi ganun. Ang objective ng having a lawyer is that so that justice will be done, so that the penalty that is deserved by that client of yours will be the one imposed. Di kahon yan kung sa hearing, kumbaga sa when he comes well prepared. He has a set of questions, pero nag-freewheeling siya, depende sa sagot ng huwes, no? Held earlier. Nang usisain namin ang kita niya bilang abogado, napunta ang usapan namin sa maliit niyang kinikita noon. Ang bayad sa akin when I was a new lawyer, 20 pesos, and I went to Mulanay, attend na isang maliit na kaso, ang bayad sa akin 20 pesos. Kung hindi naman kaya, isang manok. Pero kung minsan maganda-ganda, ang bayad sa akin ay sarap na lobster. Even now, hindi naman malaki ang kinikita ko sa lawyer. Although, pwede nang nakapagpatapos na ako ng mga anak and I could support my family. Matapos ba ng halian ng araw na yon, nagtungo si Aguirre sa ilang lugar pasyalan sa Davao. Agad siyang nakilala ng ilang mga Davaoenyo dahil sa markado niyang pagtatakip noon ng kanyang tenga. 1, 2, 3. Ano na pamili niyo, sir? Bag, saka bagong candy, studs. Saan niyo po bibigyan yan, sir? Yung sinamili niyo? Mrs. Matapos ang halos 1 oras na pamamasyal ni Attorney Aguirre, bumalik na siya sa kanyang tinutuluyang hotel. Justice Corona. Pero, imbis na magpahinga, nanood muna siya ng TV para makasagap ng huling balita sa nangyayaring impeachment trial ni CJ Corona. Aminado siyang namimiss na niya ang kanyang partisipasyon sa impeachment court. Masasabi niyo bang nami-miss niyo rin yung mga eksena dun sa impeachment trial court? Definitely. Kasi yun nga, I'm supposed to present at least 3 witnesses doon. So, we have been preparing for those witnesses. Kaya lang na-scratch lahat when the public prosecutors, the senior public prosecutors decided na hanggang 3 lang tayong magpresenta. Gayunpaman, wala naman daw siyang pinagsisisihan kundi ang pagkawala ng pagkakataong mapag-aralang mabuti ang mga testigo ng depensa. Sa tingin mo ba kung ginawa ko yun, kung I go out ba ako, kunwari, kasi ayaw ko siyang marinig, o nag-file ako ng a manifestation in court protesting her actions, sa tingin mo ba magbabago si Senator Santiago? Because I believe that I was made an instrument by many people who doesn't like what has been happening in the impeachment court. Katingin mo ba mangyayari yung nangyaring yun? I believe no, walang mangyayari doon. Tuloy-tuloy si Miriam sa pag-berate ng pag-insulto niya sa prosecution. Sa kabila ng kanyang mga seryosong patutsyada, nakuha pa niyang magbiro. Kung meron daw tinatawag na takusa o yung mga takot sa asawa, meron din daw na tinatawag na takomir. Well, this is an original
sagisag coined words, Takumir. Marami ang takot kay Miriam sa impeachment court. So, ang hinihikayat niyo ba mga ang prosecution team na wag nang maging Takumir? Dapat ganun. Stand pat when you're in the right. Kasi walang karapatan ng isang taong hamakin ang iyong dignidad eh. Huwag mo nang sabihin kay congressman, huwag mo nang sabihin kay abogado, kahit isang ordinaryong tao lang, kahit kay senador o pinakamataas na opisyal ng gobyerno, hindi mo maaaring hamakin ang dignidad ng tao. Isang nag-text kay Tony Aguirre, tumakbo ka na ng pagka-senador. Wala ka ng talo. Ang gagawin ko lang sa posters mo, takipan mo lang yun. Nobody could forget you.